Yung Kulto Kultura Podcast. Ay, kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon. Kung ang batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yung music mo yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... That's right. Tandaan mo ako ang batas! Yo! Welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Baturado. Ako ang batas, yo. So ngayon, Royal Rumble tayo. Kung di ako nagkakamali, ito ang day 2 na Royal Rumble, no? Day 2 ng Ahon 16. So, si Unico, si Shaboy, Article Clipted, si Joss, tsaka si Crime. Tingnan natin. Nga pala, gusto ko lang kayo update kasi marami ring tropang nakakausap ko na syempre nagtatanong, Batas FM, PNP. Sa ngayon, salamat at kumbaga, naiintindihan ng mga nanonood na puro basehan muna ngayon. Kumbaga, alam ko naman na itong page, itong channel ko mostly mga battle rap fans ang nandito, no? Pero syempre meron ding iba na mas nakikinig, mas nandito para sa music or siguro sa mga kwentuhan sa PNP, ewan ko. So, ngayong March, ginawa ko puro basehan. Ngayong April, tingnan natin kung malalagyan ko na ng iba pa. Unti-untiin kong maibalik. Talagang busy lang ako sa work ngayon tsaka sa mga nangyayari sa buhay. Kanya hindi ko madiskartehan sa kung paano ko siya gusto. Ideally, di ba? Parang ganon. Pero, naniniwala ako na sa mga parating na buwan, sana mas madiskartehan ko na siya para makagawa pa rin ako ng mga yun. So, yun. Pero salamat sa lahat na nakakaintindi at sumasakay pa rin sa trip ko na ito. So, thank you. Para sa inyo to. Spatan na natin. Kanina lang ka-chat ko si Arik, si Plasma ulit. Nagkakintuhan kami, balitaan, mga galawan ng pricing, plano, kung ano-ano, sharing ng mga bagong music na na-discover kami ni Plas, ganyan. Shoutout sa pamilya ko. Joanne, mahal na mahal kita. Tukiona, mahal na mahal ko kayo. Nasa internet na forever tong mga ina-upload ko. So pag dumating yung panahon na wala na ako, sana umabot pa rin tong video na to. Sobrang init dito sa atin kaya naghanap ako mapapaglibangan. Kapag pinatugtog mo yung kanta ko at nagasunog ako yung mapapagbintangan. Gago atabs ka pa kung tingin mo sila at ako bumara ay walang kaibahan. Yo, yo! Ang dami pang solid na battle sa Ahon, no? Tuusin. Parang ako na overwhelmed kasi parang hindi ko na-expect na nandito ako ngayon sa Ahon 16. Gustong gusto ulit magwala sa stage. Lalo na nasa Royal Rumble ako ngayon na parang Article panibago sa akin Clipted. concept, panibagong laro to para sa akin. Masaya lang, masaya. Yun lang yung pakiramdam ko, masaya. Kumbaga unexpected down chinat ni boss. Pero syempre, hindi mo pwedeng tanggihan ng biyaya ni boss. Ina-expect ko na lang dito siguro kung kanino talagang style yung kokonekta sa tao. Ibang experience kaya medyo Tingin ko pag battle rapper ka,
Kapag flip top ang nag-alok sa'yo, parang yun na yun eh. Diba? Yun yung pinakamataas ba? Gusto ko, ang yabang ng dating eh, di ba? Pero parang, I'm sure lalo yung mga mas bagong generation, kanya kayo bumabattle, syempre gusto nyo. Nandun na yun, di ba? Pero ang pinaka-goal is makapag-flip top eh. Di ba? So, ganon ko siya nakikita. Pero ewan ko, anong tingin nyo? Di ba? Parang kapag flip top yung nagbigay sa'yo ng opportunity, or hinahanda mo yung sarili mo para sa opportunity sa flip top. Yun eh. Hindi sa parang kapag ko ni boss, hindi ako pwede tumanggi. Hindi eh. Pinaghandaan mo. Kaya ka nandyan. So ngayon, na nandyan ka na, yan na yun. Di ba? Parang ganon. Alam nyo na yun, ibig sabihin. Ginanahan magsulat kahit papano. Iisa-isahin ko na lang or parang ang tingin ko na lang sa kanila, isang tao lang. Medyo totoo, nahirapan ako. Lalo na yung ginawa ko kasi per MC 8 lines, sabay switch ng angle, parang nahirapan ako. Basta parang ganun, nahirapan lang ako. Motus, siya, Boy Pulo, Z-Rhyme, tapos iba naman si Article, Illumination si Unico, tapos ako, FRBL. Yung iba di nababanggit yun sa review eh, pero ako ganun ko siya nakita kung ba't to na set ni boss. Maganda to. Ayun, good luck sa lahat ng mga kalaban ko, kasama ko dito sa Royal Rumble. At galingan natin kasi syempre malaking ano rin sa atin to sa karir natin na binigyan tayo ng opportunity na mag-showcase ng talent natin sa gantong karaming crowd, Ahon 16. Enjoy natin yung Yeah. stage, mawasak natin, at yun, sana maging maganda yung kabuuhan ng Sulitin nyo yung opportunity habang nandyan. Kasi hindi buong buhay eh. Baga, ako nagsasalita ako bilang isang tao na, isang battle rapper na akala ko gagawin ko yan hanggang tumanda. Na as in, forever. Di ba? Pero ngayon, nag-iba yung storya. Di ba? Nandito ako sa malayo, may iba akong karera. Ganun. So, kayo, yung mga nandyan ngayon, sulitin nyo habang nandyan dahil hindi rin forever na ano yan. Hindi, alam mo yun, parang may mga hindi na nabigyan ng battle, may mga hindi pwedeng bumatel, may mga umalis ng bansa, may mga kung ano-anong rason, may mga nauna na. Di ba? So, ngayon, habang nandyan kayo sa moment na yan, kailangan nyo enjoyin. Minsan, nakakalimutan din ng mga tao itong gawin, na enjoyin kung ano man yung kung ano man yan, narating mo o yung mga ganyan. Kasi syempre seryoso eh. Kailangan mo. Parang kunwari basketball. Kapag umabot ka sa finals, parang seryoso eh. Diba? Parang shit, intense na intense, seryoso, bawal magkamali, kailangan ano. Pero at the end of the day, hindi lagi may ganung opportunity para sa'yo. So kailangan mo enjoyin din. Diba? Yun. Ano lang, parang okay na yan. lalabas na ng mga magiging laban natin. Yo, sa apat na mga matching na dyan, abangan nyo yung mga bala na susunod at baka kayo na susunod na papangalanan ko sa loob ng magazine ko. Shoutout sa mga kalaban kong 5 matitibay. Galingan natin 5, mamaya, no? pahitan natin kung sino tayo, Sikat yun lang. lang sa Ayun, linya. good luck sa atin. Galingan natin mga tol para to sa pangarap natin at sana ginawa niyo yung best nyo, tulad ko, para mas maganda yung kalabasan sa video at sa mga makaka-experience ng live. Yeah! Sabi ko siguro sa Matastradamus ito, sinabi ko ata Unico eh. No? Laptop, Ahon 16, Day 2, nandito pa rin. The 10th Las Piñas. Una Unico laban natin Jokos, ngayong gabi. yata. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin. Lahat ng Style-wise. mga represent collab. Buong Flip Top staff at syempre lahat ng MCs na buo na liga. Flip Top magingay para sa parating nating laban. Oh. Shoutouts, Linya Linya, High Minds, Crown Manila, Real Jokes Clothing, Black Manila, Ulam Unhinged, at mamaya na yung iba, RX Panda, mamaya na yung iba. At unang laban natin ngayong gabi, Royal Rumble, ang pinakaunang MC, Las Piñas, represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay C-Rhyme.
Yo, shoutouts nga pala sa G-Rhyme Tattoo, sa clothing ko mula Pinas Clothing, sa Sheep kay Dirt Bergie, sa Wanda Mad kay Sir Blas. Sa lahat ng pumunta, palakpakan niyo sarili niyo. Hindi mo pa lang yun At pangalawang MC natin, Caloocan City, represent para sa inyo. Magyayay tayo lahat para kay Unico. Yo, what up? Pinik nga pala. Shoutout sa 3X na kaya kay JNB Travel and Tours, Casa Coco Amadeo, sa Jason Yap, 3023 Hood Clothing, Barak sa Streetwear, Linya-Linya, at 50 Her. At pangatlong MC naman natin, Siniloan, Laguna, represent para sa inyo. At birthday niya rin ngayon. Magyayay tayo lahat para kay Shabu. Birthday boy. Ayun, shoutout muna natin Talika Dental Clinic, Manila Ulap Clothing, Motos Battle League, MMXN, Oragon Rap Battle, Linya-Linya. Siyempre, SF Legends, kay Sir Ivan, Jeric, Blacklist, at Enrique Cerudo. At pinakamaganda na... At pangapat na MC natin, Tondo, represent. Looking back, no, ako bihira ako bumate, mag-shout out sa mga sa mga battles ko, no. Na parang yabang ko naman, tangin. Sana pala mas bumati ako, no. Para sa inyo, flip na magyayay tayo lahat para kay Joss. Yo, shoutout sa Stigas Printing Services, Shop Mix Trade, Egocentric, sa girlfriend ko kay JPR. Let's go. Game na, tanginan nyo! At palimang MC natin, galing pa ng General Santos City para sa inyo. Magyayay tayo lahat para kay Article Flip to. Yo, Angkat Magat, 851G. May sekreto. Heavyweights, yo. Royal Rumble format natin. Si Cripply. 2 rounds na lang. Medyo mas mahaba na yung oras nila. 2 rounds to. tawa ako 4 doon. rado. Panlima kayo. At napili na nila yung order nila. Pakinggan natin. Unang banat, round 16. Day 2, unang laban. Si Rhyme. Palakpakan muna tayo. Tangin ng Bisayan to, sa kami nagsusulat. Game! Unang ikot ng biyahe. Unahin na natin itong taga-Jensan, total malayo iyong sinuong. Article, Clifted, anong silbi na mahaba mong pangalan sa Manila, tatawagin ka lang Dudong. Pero sa mga Bisaya, pagdating sa chicks, si Dudong ibahin. Sobrang tinik, hindi puno ng saging, cactus, madalas niyan sibakin. Trip niyan, threesome. 3 sila ng puno araw-araw. Kaya madalas binabaha, binabagyo. Buti na lang yung Sierra Madre na punta sa Luzon. Kung hindi lahat ng puno doon, nabiktima nyo. Tangin na mga Bisayan to. Ibang dili ginagawa nyo sa pananim. Tangin ng Bisayan to, di na natuto. Sabi ang iba on buto, hindi buto. Dito naman tayo sa taga Manila. Tondo represent, puta balagbag. Ulol, dahil sa inyo, inaasar tayo ng mga Bisaya kumakain ng pagpag. Pina-reporter's notebook nyo pa kasi. Pina-reporter's notebook. Nagkaroon tuloy sila ng ideya kung paano tayo mapapalubog. Tinatawag tayo kumakain ng pagkain, di pa nakakagat, may kagat na sa loob. Pero May kagat na sa loob. rich kid na to. 100K na sa music, kahit yung kanta, pantsupaan mga brother. Binuwat lang naman kayo ng mga baklang tiktokeris na ang lalaki ng muscle. Future police na manyakis. Ganto karakas na mga parak na nagpaparami ng kalibin. Pag magandang babae yung may violation, imbis si checkpoint, i-check-in. Layo mo. Naman tayo sa taga Siniloan. Nag-uubad sa flip-top kadire. Tinitigan ko. Napansin ko kamukha mo yung bakla sa kanta nila Diyos. Salamat sa printer doon sa labas Napansin ko kamukha mo yung bakla sa kanta nila Diyos yung sumusubo doon ng tite. Balaura ang puta. Balaura ang puta. Pagiging bold star, binabandila. Kung si Vicente, nagtatago lang ng ulam, ikaw yung hotdog mo kung kani-kanino mo pinapakita.
mula kay Lip, mula kay Target, Lip Cram, iba pa, di nagubad, madungisan man sa engkwentro. Kaya undefeated mo mukha mo. Kahit wala kang talo, di pa rin masasabing malinis ka magtrabaho. Kaya sibat ng LP, sinilokan pagkat mas bagay ka sa Tondo umuwi. Dahil mas kailangan ng pagpag ng pagkatao mong madumi. Go! Mula Jensan, siniloan. Yung biyahe na palayo, alam na kung saan dadako. Malamang sa parking naman tayo. Sumpat mo yung tubig mo eh. Parking naman tayo. Parking to. Huwag mong arangan yung daan. Pinakawak niya na linya. Tumatak sa liga. Sobrang unforgettable. 2 taon siyang nakalimutan ni Enigma. Tapos ito, mas ahead, pues aking tatagpasin. Kung inuukit mo ulit, pangalan mo handa akong burahin. Di ka mas angat mamen. Tinapat ka sa aming 4 para ipamukha sa yung rookie ka pa rin. Kaya sa mga nagsasabing, sa kanilang kakayahan ako ay hindi aarok, andito ako sa harapan para ipakitang di ako yung pinakamahinang kalaok. Mula Jensan, Caloocan, walang preno, sinagasaan, isa-isang binaybay at kita nyo kung paano iniwanan. First battle ba ng gabi to? Yung energy niya pang first battle eh, no? Na, ni C-Rhyme. C-Rhyme ba o Crime? Yo! Nagkwento ba ng tungkol sa sumusubo? Tangina na ito, kadiri. Kung kamukha niyo yung sumusubo, ang kamukha mo yung tite. Yo! Pansin niyo ba? Wala nang wordplay, Unico. Ang pumalit, tunog motus. Tangina, ang luba. Ah, fuck. Nagja-judge pala ako, no? Bibigyan ko 3 points si C-Rhyme. C-Rhyme doon, no? Nagustuhan ko yung kung paano niya pinunchline yung pagpag. Kaya tayo sinasabihan kumakain ng pagpag. Parang ganyan eh. Yun, pinuntosan ko yun. Tapos yung may kagat na sa loob. Wala pang kagat pero may kagat na sa loob. Tsaka yung nakalimutan ni Enigma. Yun, yung tatlong yung pinuntosan ko, no? Tingnan natin round 1 ni Unico. Galing ng liga nyo eh, no? Kayang mang-agaw ng sumpa. Pero ikaw yung pinakamalala. Kasi ikaw yung may pinaka-desperado na galawan makapasok lang dito sa liga. Oo, yun yung pinakabuod. Habang yung mga kasabayan niya, nagsusumikap na magsulat para lang dito makalusot. Siya para mapansin ni Enigma, naghubot-tubad sa battle, yan ay galawang pangsupot. Di mo naman sana kailangan maghubot-tubad pa sa gitna kung may talento ka lang sana na masusuot. Ang kaso wala. Kaya nung laban nila ni Jonas, pinakain siya ng papel at kita namang gusto mo din. Para nga naman ma-entertain yung crowd at sa tawanan busugin. Nginuya mo yung papel para mas mag-viral yung video at mas panoorin, literal na para sa kasikatan, lahat handa mo lunukin. Isa sa parang take away dito sa battle na to. Narinig mo yung bounce ng boses ni Unico. Narinig mo hanggang sa dulo. So, ngayon, kunwari, ang battle nyo, dyan gagawin. Ngayon, gets mo na. Ano ang rirehistro? Madali rumihistro sa mga nakikinig dyan. Kasi meron kang ganung reverb ng lugar. Di ba? Ano siya eh, hindi na siya tungkol sa pagiging MC kung bakit ko sinasabi to eh. Pero tungkol sa pagiging sound engineer ko na at songwriter eh. Parang okay, kung ganun yung style na laging may ganung reverb, anong effective na music, di ba? Na sabi mong melodies, gano'n ka rhythmic, yung ganun eh.
Ngayon, pwede mo i-apply sa rap. 'Di ba? Ngayon, ganyan yung tunog ng boses ko kapag nandyan ako sa lugar na yan. So ano magandang delivery flow o kung ano man ang sa swak. 'Di ba? Ngayon ko lang na-realize din eh. Dati hindi ko naiisip yun. Wala akong pake. Parang tangina ba sa gagawa, susulat ko kung ano yung susulat ko at yun. Parang tangina dati sobrang pride eh. Pero ngayon, 'di ba, habang pinapakinggan ko si Unico, yun yung naiisip ko, parang okay. Ganon yung boses niya. Ganon ang boses ng MC diyan sa venue na yan. 'Di ba? So paano ano ang effective para sa kanya, para sa lugar? Tinanggal lahat ng saplot sa katawan para lang dito magpabida. Nilaplap niya si Celdeo, di na inisip yung kapakanan ni Enigma. So, bilang dati na nagla-live sound kami, nagsiset-up kami, nag-ocular din. Yung ganyan, pupunta ka week before o ano, 'di ba? So, isipin mo kung babattle ka pero meron kang ganong advantage. Alam mo na, okay, sisilipin ko yung lugar. Parang ko na, yun. Or 'di ba? Ano yung meron sa lugar, ano yung tunog, ganon. I'm sure makaka-apekto sa pwede mong maging approach sa material mo eh. Yeah, so parang isa siyang pwedeng factor pa. Di ba? Dagdag consideration ka pa nag-iisip ng material. Oo nga, no, venue. Hindi dahil sa kapal ng crowd eh, pero sa tunog na sa rehistro, kung anong rehistro ng boses mo sa venue. Kaya kung usapang rookie lang, oo lahat kayo mahina. Parang drummer eh, di ba? May drummer na sanay ko na rin pumalo sa totoong drums. Tapos biglang boom, e-drums na nandyan eh. Yeah. O paano mo i-adjust? Kahit paano may pag-adjust eh, di ba? So ganun eh. Kasi ang kaya nyo lang babuyan yung kalaban nyo si Shaboy buong liga. Kasi wala kang leeg, ayop ka. Nung laban namin ni St. Luke, biglang sumingit to sa screen. Masyadong papansin, ang sarap neto sa pakin. Pero salamat dahil sa'yo napatunayan ko na si St. Luke, may kaibigan na si Gbin. Biglang sumilip tong bulilit palumpalu sa battle. Nakakabwisit yung pagsingit parang kamote rider. Ganto mag-rap tang ina ka! Dapat may angas at dating. Sobrang intense kung mag-deliver, siguradong dibitin. Halos pumutok na nga yung litid kasi nga sobrang dien. At sinasadya ako palabasin yung mga ugat ko sa leeg para lang ikaw ay inggitin. Inggit! Ikaw, ba't ka nakatingin? Sabog ka ba sa volume? Pangalan niya Diyos, hango sa pating. Tapos yung mukha mo, ugi sa aquarium. May napanood ako isang battle neto sa FRBL, sabi niya, napagkakamalan na nga akong Muslim kasi Allahu Akbar, uy! Allahu Akbar! Wordplay Unico! Hindi, wordplay yun ni Nico nung laban niya kay Romano, kaso ninakaw ni Tanga. Yeah! Kaso ninakaw ni Tanga. Sarap ba mag-yeah? Kapal ng apog talaga. Sumigaw pa ng Allahu Akbar, wala namang pasabog na dala. Napagkakamalan ka bang Muslim kasi Allahu Akbar? Tanga, mali ka ng hinala. Kaya ka napagkakamalang Muslim kasi galing mo mamirata. Pues para di na mamihasa, akin na puputukan tong bata ng yung pagkasupot magtapos. Di lang manunuot tatagos. Tumbala ko parang sa Kristan Tsak. Susunod to sa Diyos, pero teka, susunod to sa Diyos, puta sakristan. Pang ano eh, no? Pang URL yung dating eh. Talagang inambahan pa niya ng tinutukan pa niya eh. Ah, tangina. lang boss. Mukhang mahaba
Bumaba na masyado. Ulul, mas mahaba pa rin yung leeg mo, tarantado. Sayang, no? Tinapos niya sa tarantado. Pero ang ganda ng kung paano tinatransition ni Unico papunta sa ibang MCs eh. Parang ako nung nag-Royal Rumble ako, medyo ganun din yung intention ko eh. Try mo silang tuhugin sa isang scheme. Mas ganun ata yun isa sa mga challenge ko sa sarili ko dun eh. Parang ang ganda sana kung kaya ko na nagagawa kong ganun. Hindi yung isang scheme lang lagi para sa isang tao. Di ba? Try mong, kung kaya mong lagariin papunta sa dalawang tao yung tinamaan mo sa isang setup, di ba? O sa isang punchline. Kasi tangin ang leg yan. Sobra tol. Sabi na lang ni Article. Sana all. Ano, leg mo ba nadali? Sa akin, work, inasinta yung leeg niya sa debate. Charlie Kirk, well-deserved. Kasi si Rhyme, nagkamali ka ngayon dito sa pinasok mong gulo. Mababalian ng leeg tong di marunong yumuko. Sabay pipilayan sa binte, sisiguraduhin kong lumpo. Ngayon si Rhyme nagmukhang gulay kasi bali-bali na yung bone. Ano, nakakabitin ba yung nasa dulo na line? Pinakita ko lang sa mga tao, ganun bumali ng rhyme. Malakas yung run ni Unico na yun. Yeah. Pero mabalik tayo sa kanina, no? 'Di ba? Yun din eh. Kunwari kailangan mong sumulat o susulat ka para sa isang performance. Pero alam mo yung drummer ka, tas yung setup ng lugar kahon ang setup. Siyempre hindi ka mag-iisip ng palo na pang totoong drums. Medyo iisipin mo, okay, puta, ang tanging option ko lang para doon ay kahon. Diba? Oh, gets ko na. Pwede ka magdala sarili mong drums. Pero hindi yun yung point. Yung ano lang, yung analogy ng pag-consider ng material mo dahil sa venue. Dahil sa rehistro ng boses mo sa venue. Yun. Yun lang yung point ko talaga doon. Ewan ko ba't ko iniisip kanina pa yun. No? Kasi ngayon ko lang naisip eh. Ngayon ko lang naisip na oo nga no. Yung pala yun. Hindi yung basta iisipin mo kailangan mas mababaw kapag mas malaki yung crowd. Naniniwala, hindi kailangan na ganun. Naniniwala ako na less syllables, yes. Mas madali maintindihan ng mga nasa malayo. Yun. Pero hindi ako naniniwala sa pag-dumb down ng material para sa size ng crowd eh. Yeah. Hindi ayokong isipin na IQ ang problema kapag malaki yung crowd. Kailangan yung kondisyon ng lugar. Yun yung kino-consider mo. Yan. Talagang yun at yun lang inisip ko eh. No? Okay. First round ni Unico, bigyan ko siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points. Okay yun. Mas nagustuhan ko yung round niya na yun kumpara sa kay C-Rhyme. Yung Kamote Rider sa pagsingit. Tas yung inggitin, yung mga litid-litid niya sa liig. Tas yung aquarium, Diyos. Pasabog na dala. Yung wala naman siyang pasabog na dala. Tas susunod to sa Diyos. Yung Sacristan. Tas Sana All. Binalik niya kay Article Clipted. Tas Charlie Kirk. Well-deserved kung paano pa niya binend yun. Ang ganda ng pagka-bend ng rhyme. O siguro hindi nga bend, pero ano lang, sinundan niya kagad ng ganong, kahit pa paano, slant na rin di ba?
Charlie Kirk, well-deserved. Yun. Bumawi ng rhyme. Tapos yun, ang ganda nung ender niya. Ender nga ba yan? Parang ender niya, no? So, yeah. Tingnan natin sino next. Shadow. Ganun bumali ng rhyme. Ang ina mo, sapakin ko mukha mo eh. Halika nga dito. Ikaw ba nung umalis ka sa bahay nyo? Tumingin ka sa salamin, brother. Kita mo yung damit mo, ang laki sa'yo, nagmukha kang hanger. Takina, sobrang old school yung joke na yun. Mukhang hanger. Ginagamit pa ba yun sa panahon ngayon? O, kasi syempre ako nung bata ako narinig ko yun eh. So, matanda lang ba si Shaboy? O ginagamit pa rin ng mga bata yun ngayon? Ng generation ngayon, hindi mga bata. Pero buhay pa rin ba yung ano na yan, yung hirit na yun? Hindi ko alam eh. Di ba? Kita nyo ba yan? Mula umpisa hanggang dulo? Mula dito hanggang dulo? Yung sombrelong suot mo, ang luwag, kasya 2 ulo. Tang ina mo. Ahon game! Ang aangas ng datingan nyo, no? Ano-ano ba mga record nyo? Ano? Putang ina mo, ano? Ano? Ano-ano ba mga record nyo? 5-6, 3-1, 3-1, 3-1. Ako, 5-0. Ako, 5-0. At isa sa kanyang paborito. Kung Royal Rumble pala ito nang may mga talo, so anong ginagawa ko dito? Puro champion pa kalaban. Si Article at Unico, champion ng tryout. Diyos FRBL. Si Rhyme sa pulo. Aba mga gifted pala to. Pasensya na kung di ako nag-champion ha. Kasi undefeated lang ako. Doon dapat ako sa day 1 ng Royal Rumble nakalagay, kaso si boss may inaalagaan kapakanan. Alam niya kasi pag natapat sa akin si GL, mapupunta lang sa tiyak na kapahamakan. Ganda. Pero nandyan na yan. Itong 4 na gunggong na lang yung pagtutuunan ko ng pansin. Uunahin ko na tong payatot na mukhang binubuhay na lang ng pansit. Hoy, si Rhyme. Tigilan mo na pagda-diet, masyado ka ng butot balat. Ganyang katawan pag nagpa-check up, yung resulta, bad news lahat. Isang beses pumunta to sa health center upang ipasuri kanyang kalagayan. Habang chine-check up siya ng doktor, tinanong siya ng, "Sir, saan mo balak paglamayan?" Yan yung ano eh, kagaya niyan, si Saigon, nakaka 8 naka 8 lines na siya na kay C-Rhyme pa lang. 'Di ba? Kain na kain yung oras. Kanya yun yung challenge ko sa sarili ko kung di ako nagkakamali. Kasi hindi ko na naaalala halos yung material ko sa Royal Rumble. Hindi ko rin naman pinapanood. Kumbaga, pero kung di ako nagkakamali, sinusubukan kong gawin na gano'n eh. Parang isang scheme, meron kang ibang hindi lang isa yung tinatamaan mo. Or pagkatas ng isang scheme, itatahi mo na para sa sunod na kalaban mo at bagong scheme. Kumbaga hindi masyado matagal na nakatutok sa isa. No? Hindi ko maalala pero tingin ko gano'n. Parang sa way of thinking ko, parang gano'n ko siya gustong isipin. Kasi tingnan nyo naman yung itsura. Halatang malapit ng magdusa. Gusto mo madagdagan yung buhay mo, tangina mo? Humingi ka sa pusa! Pero maiba, sabi ni Shernan, ikaw daw mananalo dito. Hoy, wag kang masyadong mawili. M-Site, sa susunod, maglabas ka rin ng prediction mo ha, nang maranasan ko ring mapili. At ikaw naman, mamang pulis na korteng box ang muka. Di ba isa ka sa kumanta ng soundtrack ng mga baklang palatsupa? Tinitigan ko,
Nilapitan ko, tapos may baklang biglang bebuelo. Tanga, hindi ko kamukha yun ni Deo. Ano, igaganti mo sa akin yung katandem mo na yung estilo, puro sigaw lang? Gusto mo tayo naman, Diyos? Ano, square tayo? Square? Gago, ikaw lang! Di mo ako madadaan sa pag-gunbars mo kasi halatang peke ang tapang mo obvious. Ganyang itsura, kala mo nakakasindak? Gago, mukha kang nagsasalitang Nor Cubes. Tigil-tigilan mo na pag-i-imagine na baril yung kamay mo. Kasi delikado yan, naku po. Sobrang hilig mong magpaputok sa battle, baka mamaya makatama ka sa crowd ng ligaw na kuko. Ikaw putang ina mo ka, bakit hanggang ngayon rookie ka pa rin? Huwag mo akong yayabangan na nauna ka sa akin dito, baka bigla kitang sapakin. Hindi ka ba nahihiya? Yung kabatch at kagrupo mo na si GL, paangat na yung karir. Habang ikaw andito pa rin sa ilalim, nagbabakasakaling maging rookie of the year. Nung tinalo mo si JD, doon mo lang naranasang masabihang malupit. Kasi nung inilaban ka kay Senlook nung zoning, ayun, tanga-tanga ka na ulit. May pa-redemption arc ka pang nalalaman. Kay Lucas pa nga lang, hindi mo na kinaya. Sinibak-sibak ka lang, ginawa ka lang puno ng saging, sinibak-sibak ka ng Bisaya. Dapat di ka muna tumanggap ng battle kasi sasapitin mo lang sa akin masakit. Hindi ka namin kailangan dito, Unico. Malawak parking sa The Tent. Hindi ganito ang huli ko naaalala kay Shaboy. Parang, ano ba yung napanood ko? Sila ni, yung sa Motus. Sila ni Jonas, no? Although, kailan pa yun? I'm sure, lumipas sa ilang taon, nag-evolve na siya. So, eto na yun. Eto na yung updated version. So, solid. Hindi pa tapos pala. Bukod sa malawak yung parkingan, malamig pa. Kasi meron tayong AC, article clipted, na yung linyahan sa battle ay puro na lang kadiliman. Nung laban mo kay Carlito, yung pormahan mo doon, mukhang kakababa lang na seaman. Nagpapaka-horror core pa sa battle, yung astahan, kala mo papatay. Nakakatakot ka na sana, article, kasi yung pormahan mo, bay na bay. Akala mo bang lakas ng dating ng porma mo? Tanga, wala ka ditong mahaharot. Kung sawa ka na sa puno ng saging sa inyo, try mo kumantot ng banana boat. Wala akong bilib sa style mo pagdating sa horrorcore, si Plasma lang ang malupit. Nakikita mo si Plasma? Ganun yung horrorcore, maluwag na pantalon tapos walang puwet. Tangina, ang kulit no? Ang kulit na ganun nakikita ni Shaboy si Plasma. Oh, dun sa mga nagre-react sa kada lines ko dyan, mamaya lapit lang kayo sa akin sa Gedli. Total birthday ko naman ngayong araw, may libre kayo sa akin pa spaghetti. Oh, anong tinataas-taas mo dyan? 6-0? Mamili ka nga ng gagaguhin mo. Ayan yung tama, 9-0 kasi 4 tong tatalunin ko. Hindi ako mahilig sa may props, pero yan, nagustuhan ko yan. Ano? Oo, 4. Oo, 4. Kung naging halikan lang to, kahit magtulong pa kayo. Bagamat 4 kalabang ko, ang kalaplapan nyo ako. Inangkin niya yung battle. Ang ganda. Tamang mindset. Ang galing. Na ano kayo doon? Na
nagulangan kayo ng matanda. Hindi ko alam kung ilang taon si Shaboy, pero mukhang magkalapit kami ng edad eh. Tingin ko. Bigyan ko siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 points. Tapos, nga, yan. So, yung tsak na kapahamakan, ang ganda nung pagkaka-rhyme eh. Ganda nung yung cadence niya. Tapos, GL pa, no? Nagawa niya in such a way na hindi kasi lahat ng mga call out pasok eh, 'di ba? May mga iba na nagko-call out na parang yo, 'di ba? Parang mukha kang gago, 'di ba? Wag kang delusional. Alam mo yung parang gano'n. Hindi gano'n yung pakiramdam nung ginawa ni Shaboy sa pag-call out kay GL. Tapos yung bad news lahat kay C-Rhyme. San mo balak paglamayan? Ang galing eh. Parang, tangina pa, paano niya kaya naisip yung mga yon, no? Ano yun, joke ba yun sa lugar nila? Kapag mga payat, gano'n, lumang ano na yun, past, ng pinagpasahan na ng ilang generation ba yun? O naisip lang niya talaga yun na ang kulit eh, di ba? Kung naisip niya yun, paano niya kaya naisip yun? Paano niya Tapos yung humingi ka sa pusa. Tapos yung kamukha yun si Deo. Parang nakalimutan ang eksakto line pero nagkataon kasi ginamit din sa kanya ni C-Rhyme so na kumbaga mas nagkaroon ng weight yung sinasabi niyang yun. Tapos yung Nor Cubes kay Joss. Tapos ligaw na Coco sa gun bars, no? Tapos yung sapakin daw niya si Unico. Kulit eh, di ba? Kita mo yung itsura eh. Parang burot siya kay Unico. Tapos yung malawak parking sa The Tent na laro niya papunta doon, no? Tapos yung seaman mo, ang kulit. 9-0 yung ano niya, setup niya na yun, ganda yun. Tsaka yung ender niya solid. So, tangina, lupit. Tangina, haba ng battle nyo ah. Yo! Tangina, inaasar pa yung mga tugtog. Pero di ko yan matuturing na banta. Inaasar yung tugtog ko na itong mga wala namang kanta. Kina mo, intro mo freestyle beat. Tutug. Muntik na ako mag-freestyle, tol. Tangina ka. Sumikat kanta ko. Bakit mo tiniktok? Gago ka pala eh. 4-0 na dapat ako ng zoning. Kaso yung round 3 ko may nagtangay. Kaya patawad sa mga umall-in kung nabigo sa paglagay. Ultimo si Boss Arik nang hinayang. 4-0 dat agay-agay. Kaya binigyan niya na lang akong 4 para patayin sabay-sabay. Tangina mo, Vicenteng Bisaya! Gago mo ka kang taga-gobyernong nangungurakot, dapat pangalan mo Ferdinand. Ang lupit eh, mukha kang taga-gobyernong kurakot. Mukhang empleyado. Ang gulen, mukhang naka polo barong. Ikaw sobrang payat mo, hayop ka, hindi ka na healthy niyan.
Kung pinaiyak ka na nung Lanzetta, paano pa kaya sa deadly gun? Habang si Shaboy Erarat... Joke lang, matagal ko ng bestie yan. Pero ano naman akong LT yan? Sa kinatapat walang swerte man. Pag ako nag-rap kahit walang music, putik pwede mong MB-han. Wala daw talo, etong si Gago, lagi ang yabang sa FB yan. Pwestong undefeated na pala kupad sa akin ngayong gabi, mabiberginan. Tangina, paano pa kasi nananalo yan? Pinainom daw siya ni Sir Deo sa cup noodles, napaka-arte. Tanga, pag sa amin ka bumisita, kakain ka sa akin ng alambre. Isasakto ko ng piyesta, tol. Tapos sa tundo ka mag-amok. Sasali pa kita sa palaro namin, papalit kita sa palayok. Tangina, arte mo naman, tol. Ultimo pinapakain sa kanya tuwing bibisita siya, ginagawa pang anghel yun ni Leche. Ultimo camping nila magbabarkada, umuubos daw ulam si Vicente. Pues kung napahiya mo nga sila, Shaboy, hindi ka siniswerte. Dahil wala nang mas nakakahiya sa content creator na nagpapabayad kay Duterte. Okay lang naman matututo ka din. Pero inamin niya versus Calix sa Motus. Bayad siya kada fake news. Yun ang tunog niyang pinaugong. Sabay reklamador ka na bisita, ang mahiya, di ka marunong. Kapal naman ang mukha mong magreklamo sa mga pagkain dyan na dudong. Kung isa sa dahilan, bakit marami ngayong Pilipinong nagugutom? Tulad ni Sirime. Gutom, payat, may sakit, di nakapagtapos. Umuubo ng TV, lahat na. At under... Bugbog si Rhyme dito. Laging siya eh. Yan ang yung heavy scene. Kaya naging joker na lang yung tao kasi kala niya laughter is the best medicine. Tanga, hindi ganun yung C-Rhyme. Lalo ngayon sa master nag-try. Jokes mo'y pagmumukaing corny sa palitan ng banter outshine. Bagu-baguhin mo man spelling yan, di magmamatter yan, bye. Criminologist ako, kabisado ko paano mag-handle ng crime. Pero puputukan na muna kita nang magkalaman na yung bungo. Kayong alagad, puro kahihiyan lang ang daladalang sulo. Mula kay Laxartis, Andros, Cho. Lahat na darag ng buo. Flip-top ginawa niyong Pilipinas, nagkakalat-kalat pulo. Kaya pakisara na yung pinto. Merong makikitil na bitch. Papatay ako na may camera, Kuya Kev, ikaw na mag-delete ng clip. Oo, alisin mo na to. Putang ina, mas bobo pa sa bobo. Ayaw na namin makanood ng battle MC nakatokong at polo. Nakano? Tangina, kinuklose neck mo pa talaga eh, no? Ayun nga, parang nakapolo barong ba? Napaka-bobo mo, mamen. Walang nawili sa limbag. Dinurog-durog ka pa rin, unang sawi niya at tigbak. Tila nangyari na yung nangyari sa pagdating niya na ligwak nung siya'y nakapolong umaten dun sa sarili niyang binyag. At ang bintang, bagong alamat ng round 1 ng isa buhay, mababang talunan. Binigay yung una mo na talo ng di kalakas ang baguhan. Pes uulitin ng di na maulit ang paglapag niyang batukan. Bibinyagan ulit kita clipted pero wala nang ahunan. At kung umaasa kang, isasalba ka ng 5 taon mong head start, ululbak tuling weirdo. Kahit sa aspeto malabong tumerno sa akin yung wak mong estilo. Kahit sa 1v1 na palitan, malabo mo o ma-5-0. Putang ina mo kang INC ka, walang black voting dito. At ngayon kumalaban ka sa Diyos, tiwalag ka na dyan sa piging mo. At tong mga taga-Motos Pulo at Rapolo mamamahinga sa gabing to. Malabo silang umangat sa akin. Totoo yan, narinig nyo. Kasi bilang Diyos, lahat sila pantay-pantay lang sa paningin ko. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Putang ina, wala eh. Ayon sa scorecard, kay Diyos yun. Pero, nagustuhan ko yung round ni so far, gusto ko rin to, pero mas nagustuhan ko yung round ni Shaboy kaysa kay Diyos. Kumbaga, subjectively speaking, yeah, mas nagustuhan ko yung round ni Shaboy. Pero malakas din ito, ayon sa scorecard, lamang si Diyos. Yo, talsik mo laway kanina. Para kang umiihing kalapate. Article clipped. Wala daw akong leeg.
Si Rhyme, pahingi ng kalahati. Kaso dalawa kaming baboy. Yung buo na lang leeg para hati kami ni Shaboy. At saging na naman, nakakasawang bara. Pakitanong sa puking inang saging na yan kung kasya ba yung nara. Sayang, no? Ano ka? Ibabaon eh. Hindi ka nga bagong tasa. Oh, nakapulo ako doon. Polo Brigade, bagong hasa. Yo, mga nursery rhymers. Kataan natin. Paatuhod, balikbayan, box, leeg. Inimprove na lamang lupa, konkretong sahig. Kabastos Lakas nun ah. Konkretong sahig. Saan ko naman siya boy matatanaw ng mata mo? Panoorin mo kung paano laplapin ni Unico ang aking kamao. Madrama po, tong taong to, Diyos ko. Sa kahon mo na mukha, isisilid tong 3 lumpo. Kakaasan yung manalo pinasiksik nyo hanggang ang matalo ako ay maging net-net mo. Diyos po, ano to? Tiyan ng ahas o braso ng demonyo? Si Rhyme, yung libag mo sa leeg, tawag dyan, nekrobyo. Wala kang takas siya, boy. Ano ka, display? Pangit mo pala sa personal. Ganito itsura pag replay. Saan boy Unico? Unico, wala ka bang opposite o similar? Meron. Eto. Sa haba ng leeg mo, yung kwelyo mo pang 1-man seminar. Anong pakulo mo sa tundo? Ang labo na sinabi niya. Pero nakakatawa. Puta, ano yun? Siga at gago. Yung sabaw nyo dun may langaw. Yung sabaw namin may tao. Sip-sip bulalo hanggang yung bakery madamay. Tirador ng single mom, kaya lahat ng anak mo di panganay. Teacher ng AS yung karelasyon ni Shaboy dati. Ito teacher lang ng Almoralde. Taktak mangga, bugbog, maligo sa sopas. Panalo ka sana sa last battle mo kundi ako anino ni Lucas. Si Lucas sana kalaban, kaso sa 4 na padpad ako. Lucas, ikaw na bahala kay sayad mamaya. Ako muna bahala sa mga sayad na to. Ano, buwis buhay ba yung laplapan? Baka BI lang. Porket tattoo mo sa likod, logo ng BIR. Patpatin ka, oo. Sintas bulati mo sa tiyan. Sarap hilain parang itali dyan sa baba mong sapatos pang ulan. Walang kabuluhan, lahat ng pinagsasabi nyo. Ribis kung 4 dapat sa bibig ni Asimo. Kung Rubik's Cube yung korte mo, di ko napapaikutin pa. Kahit anong angle, pare-pareho lang kayo ng kolorete sa mukha. Kung may nabilang na kampyon, huwag ihambing sa akin ng labis. Pagkat bilang ko'y binilang sa kamay ni Zaldico Romualdez. Kaya 30, yung pagkakampyon mo sa pedestal, hanapin mo aking natitirang pake. Pinakitaan kita ngayon kung paano umubos ng Tagalog sa iisang gabi. Yeah, sayang lang hindi sobrang linis ng performance ni Article, no? Pero bibigyan ko siya ng 3 points doon. Konkretong sahig, ano ba yun? Lupa. Ampas lupa? Hindi ko maalala. Tapos yung laplapin yung kamao, ano lang eh, parang tangin na labo ng imagery, pero pinuntusan ko na rin. Tsaka yung neck mo. Tapos na ba sila first round? Tapos na, no? Oo, tapos na.
Teka. 1, 2, 3, 4, 5. Oo, no? So, 12 pala si Shaboy. Puta, sa kanya nga yung round 1. Sa kanya yung round 1. Tingnan natin round 2. Yo! Oo na, Jingo Estrada. Hello. Fuck you mga korap. Jingo Estrada. Tanginang yan. Payat daw ako. Yan yung binabato nito, alanganin. Pag tumaba ako, huyo kayo sa akin. Ano sinasabi mo, tangina mo, iiwanan mo kaming duguan? Mag-iingat ka, Shaboy, ang sama ng tingin, oh, parang trip ka tumbungan. Ito naman, tumatagli, sabay gumagaan bars. Halatang sirap yan yung copy. Kung si Wilson pinadala ng baras, ano ka, pinadala ng Shopee? Kala niya naman yung baril niya ng kamay, nakakasindak. Ang ina mong hugis parcel na box. Game? Ano mag-rebat, di talaga ako marunong nun. Bilang respeto sa mga dayo, Las Piñero at Las Piñera, pakita nating mabuti tayong tao. Dapat magarbo yung trato. Libreng inumin, umaapaw pa pagkain sa plato. May tagapag-alaga pang maayos, maaliwalas na kwarto. Dali natin sila sa Las Piñas District pagtapos kung mamaltrato, game? Nakakatakot daw sa Mindanao. Bakit? Halloween ba doon araw-araw? Ano yan, para masabing wala ka ng kaba? Mas nakakatakot pa rin hospital sa amin, mamamatay ka na, papipilahin ka pa. Tangina. Kulit ni si Rhyme eh. Parang tambay sa tindahan eh. Pero di, yung patayan sa kanila, trippings na lang. Kaya nga kung umasta to, ang haba na ng sungay. Pag naipagtagu-taguan ka sa mga yan, matatagpuan ka na lang, wala ka ng buhay. Puro gera, di matapos na hidwaan. Palitan ng putok, magkabilaan. Kaya pangalan ng liga nila, digmaan. Rinig na rinig sa video, mga teroristang nagbabarilan. Tangina niya, kaya pala no, yung tournament sa inyo, puta, sobrang deadly. Yung tournament nila hanggang semis lang. Bago umabot ng finals, patay na mga MC. Eto naman, di pa pulis, mayabang na. Gumagaan bar sa battle, yung mga tao, walang awa niyang pagbabarilin. Kung matapang ka talaga, sa ospital mo namin yan gawin. Magpupulis ako, pamilya ng Esmi ko Muslim. Madalas niya naiyabang para lumabas siya na matapang at kakaiba. Di ka pa pulis, di ka rin Muslim. Huwag mong gamitin sa pang-aabuso yung bagay na iniingatan ng iba. Kaya sana balang araw, mabigat yung karman lumapag. First duty niyan sa pagiging pulis, sana mabaril ka agad. Kulit nito si Rhyme. Sa yung profesyon mong tinatahak, kung tunay mo yan sinasaludo, kahit wala ka pang tsapa, dapat iyong sinasapuso. Isa na naman pinadala ng Motus. Ano ka, tagapagtanggol ng mga MCing nagawa ko na wasakin? Talagang malakas ka nga kay boss, di ka nilagay sa alanganin. Akalain, pinasamahan pa siya sa 3 para may tsansa siyang manalo sa akin. Mananatiling sunod-sunuran kay M-Site. Oportunidad naman kapalit, kaya kung iisipin, pinanindigan pagiging OFW para umangat, handa siyang magpakaalipin. Pero respeto sa mga kababayang nasa kabilang ibayo, taas noo pa nga ako. Maliban lang dito na para makasibak lang ng Pinoy, nagpapanggap pa na Arabo. Kasi unang lapag niyan sa Pinas, di niya natiis pagkatigang, nag-crave sa maasim na Pinoy, si Deo na pagdiskitaan. Di lahat ng undefeated malupit. Yung iba, naguubad sa flip-top. Sa Motus, maamong tupa. Naging pet ka ng mga president. Naging baboy kay Anigma, kay M-Site, naging tuta. At ito namang ayen sina Suwail. Kasi tiwalag na to mga pre. Bukod sa tumatanggap siya ng Christmas bonus kay boss,
Excited pa yan pag may simbang gabi. Kada round sinadya kang ihuli, di mo pa ba natunugan? Di ba ayaw mo sa dugo? Pues mangangayaw ka lalo, ngayon makikita mo tong 3 duguan. Kaya wag ka na umasa na mapapasama ka pa sa masasalba. Isa ka rin sa mapipigtas, dahil yung binigay sa iyong di karagat-dagatang apoy, walang iglesyang maliligtas. At alam kong sa enkwentro na to, ikay nabitin. Magtatagpo ulit pa natin sa entablado. Marami pa akong gustong sabihin, tsaka na lang pag nag-1v1 na tayo. At sa atin, ako yung mas kampyon. Tinatlo ko pa yon. Kaya i-rep tong LP, ako yung mas karapat dapat. Kaya kulang kung kayo lang sinuhulan para bigyan ako ng lamat. Sa aking lupang tinubuan, mababaon tong mga kalat. Pinareserba ko na kay Bilyar yung lupang paglilibingan yung 4. Pero kayong 3 lang. Kasi kinomedy lang kita per round. Di ko pa nilabas aking pagkademonyo. Sinadya kang itira. Artikulo na magkakayag kung paano ko sila pinatay sa aking teritoryo. What's up, Las Piñas? Oh, yun pala yun, no? Home court pala siya dyan. Bibigyan ko siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Actually, hindi ko bibigay. Binilang ko lang. So, may 7 points 7 na puntos yung kumonekta para sa akin. Yung pinadala na Shopee, yung papipilahin ka pa sa ospital. Tapos yung patay na mga MC, ano ba yun? Nakalimutan ko kung paano niya ginamit, pero basta patay na mga MC, ganun. Tapos yung mabaril ka agad sa first day mo sa trabaho bilang pulis. Tapos yung walang maliligtas. Fuck, paano rin ba niya ginamit? 1v1 na tayo. 1v1 na ngayon ang tawag no? Nasanay lang siguro ako one-on-one. Yeah. Hindi mo naman pwede sabihin na mali yan, 1v1, dapat one-on-one. Kumbaga kung yan ang tawag nila ng mga tao ngayon. Yan ang tawag ng mga tao. Tapos yung lupa ni Villar, sa kung paano niya ginamit yun, pinuntusan ko yun. So, meron siya 7 points sa akin. Sinong Unico? Welcome sa aking klinika! At meron tayong 5 pasyente na nasa harapan ngayon. Kaya wag na natin patagalin pa. Simulan na natin ang gamutan at mga operasyon. Game! Unang pasyente ay si Shaboy. Tutok ng surgical lamp, total tuwang-tuwa ka sa spotlight. Sabay saksak sa tagiliran para makuha lang yung blood type. Pangangangahen, tas palulunukin ko ng thermometer tong bobong patapon. Gusto ko lang i-check kung totoo yung sinasabi ng mga tao na mainit ka ngayon. Di ba mahilig ka maghubad? Pues, babalatan kita ng buhay yung dadanasin mo dito masalimuot. Tapos itutodo ko yung aircon para ginawin ka ng ginawin hanggang isipin mo na di na yung paghukubad, isang bangungot. Tipong sobrang lamig na ng paligid habang nagmamakaawa ka sa akin yung bibig mo may lumalabas na usok. Ang kaso di ako maaawa. Pagpatay ka na, doon lang kita sasakluban ng kumot. At ngayon naghihingalo na si Shaboy. Hindi na rin siya mapanatag. Hindi na rin yung surgical lamp yung nakikita niyang liwanag. Pero huwag kang mag-alala. Kasi i-revive kita sa paraang gusto mo din. Di ba mahilig ka makipaglaplapan, pues? Mouth to mouth yung gagawin. Ang kaso ang magsi-CPR sa'yo ngayon ay itong nguso ng barel. Bang! At punta tayo sa pangalawang pasyente. Siyempre, hindi rin yan makakatakas. Inaabot ka ng malas, sasaksakin ko yung 2 mata mo gamit mga kutsilyo kong matalas. Mararanasan mo na maging blind rhyme parang dating grupo nila Smugglers. Tanggal lahat ng angas, ang ititira ko puro bangas. 1 apple a day keeps the doctors away. Ang kaso nga lang yung Adam's apple mo, yung hihiwain natin naman sanas. At para naman sa ikatlo na pasyente, oo, ikaw naman yung next. Hiwa sa dibdib para yung tibay niyan mates. Total piling ginto ka sa underground, magbubukas tayo ng chest. Sabay, dukot sa puso. Huli na para magsisi, pipigain ko ng pipigain, parang kumukuha lang ng bibi. Sabay, taga dyan sa bungo. Tidit,
Titit, titit. Teka, may naririnig ako na ingay, ba't bigla pang sumabay? Titit, titit, titit. Kuha ng kutsilyo, hiwa sa tiyan, buklatin gamit 2 kamay. At yung tumutunog pala, yung thermometer na kanina ko inilagay. At unti-unti nang bumagsak ang temperatura pagkat siya'y malamig na nabangkay. Balik tayo sa'yo! Ultimo yung kagrupo mo sa 2x2 makakaranas ng impyerno. Kasi sa kanya ko papalibing yung bangkay mo para mas maangas lang yung kwento. Tapos babariling ko siya sa ulo pagtapos niya maglibing. Para dun din siya sa hukay dadaretso. Sabay ko kayo isisimento. At walang ibang makakaalam ng kung anong nangyari. Ganun maglibing ng sikreto. At para sa pang-4 na pasyente, huwag kang mag-alala. Hindi to magiging masakit kaya huwag kang mag-alala. Sa katunayan, tuturukan pa nga kita ng anesthesia sa braso bago ko lagariin yung paa at pag nakahiga ka na at nakahandusay sa daan, parang ko pa yan at yung dibdib niyan duguan. Parang ko pa yan at yung dibdib niyan duguan. At sinadya akong tumalon-talon para durog yung katawan. O lulundag-lundagan hanggang isuka mo na rin hanggang isuka yung apdo pati yung bituka niya sa tiyan para kahit papaano tol masabi mo naman na yung iniispit mo may laman. Lulundag-lundagan hanggang isuka mo na rin pati na yung appendix mo. Saka mo sabihin tang ina ka na nakakasuka mga lyrics ko. At para sa 5 pasyente, siya ay baliw na sadista at ang sarili di niya kayang makontrol. Hilig niyang pumatay ng mga tao na yung sarili hindi kayang ipagtanggol. Marami-rami na rin siyang mga nabiktima at isinilid sa ataol. At ang ginagawa niya pag pumapatay, nagpapanggap siya na doktor. Bibigyan ko ng 3 points si Unico. Doon, yung kumot, nilalamig, no, kapag bangkay na, tsaka na ng kumot. Tapos yung nguso ng baril, CPR, tsaka yung thermometer scheme, kailangan mong bigyan ng puntos yun. Kumbaga, yun. Hindi siya super effective sa akin, pero yung thermometer, kumbaga, ano pa rin, meron pa rin puntos. Yun. Pero maayos naman, maayos yung delivery at props kay Unico para mag-isip ng ganun ka-unique na approach, no, sa Royal Rumble. Tingnan natin ngayon si Shaboy. Okay, palapakan si Unico. Sayang effort to. Tangina, nag-costume lang ng doktor, puta, dalang-dala kayo. Kumukoncept na ang puta, GL, may papalit na sa'yo. Anong sabi nito? BIR daw yung tattoo ko sa likod. Sabi nitong kasing laki ni Phoebus. Tangina mo, kailan pa nagbayad ng buwis si Jesus? Oh. Kailan pa nagbayad ng buhay si Jesus? Bobo ang puta. Boss, gumawa daw kayo ng GC tapos hindi mo ako sinali. Anong balak mong planuhin? Nahihirapan ka bang ipatumba ako sa 1-on-1 kaya binigyan mo ko ng 4 ha? Para talunin? Tingin mo ba sapat na tong mga to para matalo ako? Bakit tingin mo dito mapanganib? Patingin nga ako ng mga pinadala mo, boss! Oo nga no, mapangani! Gantong-ganto yung mga panganang Bisaya na sa basketball, ang sarap sikuhin. Balita ko, kilala daw yung angkan nyo sa Tondo bilang pamilyang mahirap bilugin. Kasi ito si Diyos. Tabang-tabangan image kunyari, pero sa tunay na buhay, very nerd. Alma. Kasi ito si Diyos. Tabang-tabangan image kunyari, pero sa tunay na buhay, very nerd. Ito naman yung kanyang kuya.
kanyang kuya na sa tuwing lumalabas ng bahay na pagkakamalang tasty bread. May tito pa yan na angkas at lala mo, brider. Atay! May tito pa yan na angkas at lala mo, brider, na akala mo palaging papalag. Pag nakakita naman ng checkpoint, nagpapanggap na lalabag. Ang lalapad ng panga nyo, para kayong mga kobra. Kayo ata yung tinutukoy pag sinabing anak ng tokwa. Okay. Undefeated pa rin. Diba, sabi sa inyo eh. Ito yung pulis na humuli kay Looney nung na-set up siya sa parking. Ganyan mag-concept, bobo. Ito yung pulis na humuli kay Looney nung na-set up siya sa parking kasi in-invite ni dating walang pakisamani nung birthday ni Sean. Sean, kamusta? Sayang lang kasi hindi rhyming eh. Pero si ganda ng concept tsaka... Hindi, pupunta sa... Sean, kamusta? Malakas ka na ba? Kalma. Sobrang dami nito. Malakas ka na ba? Alam mo bang pupunta dapat si Looney nung birthday mo kung hindi lang siya na-set up? Ang bilis ng panahon, no? Dati lumalaban ka lang sa sakit mo, ngayon lumalaban ka na sa flip-top. Dumaan ka na sa pinakamahirap na laban. Tingin mo yan ay advantage sa'yo. Kung nakaligtas ka sa stage 4 cancer, pues hindi sa stage na to. Oh! Ang ina na. Ang payat mo na, piling siga ka pa kung umasta. Tanginang to, kakaiba. Akala mo bang laki ng katawan mo? Eh kung sikmurahan kaya kita. Bibihira na yung ganyan, pangit na, masama pa ugali. Very nice, sir. Di ba gustong-gusto mong tumaba si Rhyme? Pues kain ka fertilizer. Eto, rintok lang yun ko ha. Huwag mo sanang mamasamain. Oo, ikaw pinaka-veterano sa ating match-up at pinaka-bobo na rin. Yang tatlong yan, pwede mong yabangan kasi mga rookie pa sila. Sa akin, wala kang ipagyayabang, parehas tayong may panalo na 5. Mamamain mo pa kami dito? Puta, para ka namang gago. Oo, parehas tayong may 5 panalo. Pero wala akong talo. Mga desperado kayong matalo ko porket sinabihan kayo ni boss na bibigyan kayo ng bonus. Boss, kapag nanalo ako dito, anong usapan natin? Battle tayo sa Motus? Wow. Boss, bibigyan kayo ng bonus. Boss, anong usapan natin? Pag nanalo ako dito, anong usapan natin? Battle tayo sa Motus? Anong sinabi mo kay Marichu at Aubrey nung 2x2? Ito yung tite. Ito yung tao. Ito raw yung tao, ha? Article, usap nga tayo. Kalma. Article, usap nga tayo. Ay, kalma! Tinitigan ko. Nilapitan ko. Hindi, joke lang. Tangina, ang hirap mo naman kausap, Article. Nananakit na yung binti ko. Tatayo na lang ulit ako, ha? Kakausapin ko tong titi mo. Anong sinabi mo sa post mo? Na kesyo malandi si AJ Rabal kasi may 5 ng anak? Hoy, wala kang karapatang husgahan si AJ Rabal kung talagang tunay ka na hip-hop. Ano naman kung meron na siyang 5 anak? Ako nga, 5 na tinalo ko sa flip-top. Sabi nila sa comment, ikaw daw magbibigay ng unang talo sa akin. Sus, parang hindi yata. Kasi hindi naman ako yung undefeated na si Liam Rims na madudungisan ng Bisaya. Bakit? Bukod sa baduy mong pormahan, ano pa bang ilalamang mo sa akin? Pagdating naman sa estilo, halatang nagpapanggap ka lang malalim. Parehas lang tayo dito nang nangangarin, palawakin ng sining yan ng suliranin. Ang kaibahan lang natin, Article, ikaw, ginawa mong sining ang pagiging sinungaling. Kung magpapa
magpakilala sana. Pwede bang idaan mo lahat sa hawa? Harapan ko. Hoy! Nakakabitin kalaban tong apat. Di man lang na-trigger aking gigil. Kaya para masulit ko tong ahon, gumawa ako ng paraan para magkaharap kami ni GL. Kalma! Undefeated pa rin! Undefeated pa rin! Ano, GL? Ano? Battle kami, battle. Ano, GL? Nag-aaway na yung Glazers fans at Chabonatics, yung matchup, wag mo nang ipagdamot. Natatakot ka ba sa akin, GL? Sagot! Tangina, hindi makasagot! Batal na batal ka ngayong taon na. Twice per event, puta, grabe to. Boss, kapag gusto niya agad lumaban next year, iset mo kami sa January 2. May kalaban pa pala ako. Doon ka nga muna. Iset na lang natin kung kailan ba dapat. Kita nyo na, kinailangan ko pa magdagdag ng isa para masatisfy sa inyong apat. Hindi man maganda maipakita nyo dito, at least kayo'y nakapag-ahon man. Magpagaling muna kayong apat ha, bago ko kayo isa-isahin sa one-on-one. Kasi mapa one-on-one man o Royal Rumble, ako'y palagi sa battle, ako'y palagi na committed. Tipsy D, baka gusto mong itry itong makabagong undefeated. Birthday na, undefeated pa? Talagang, birthday na, undefeated pa? Talagang mapapa-hashtag feeling blessed naman. Pero bago yan, boss, ito listahan na nagastos ko sa props, paki-reimburse na lang. So, etong question, no? Kailan pwedeng mangyari ang GL tsaka Shaboy? Kasi sa stature din ni GL ngayon, parang I'm sure game siya kung gusto niya talaga. Pero kung i-consider ng lahat yung pagiging fair, kung sino yung mas deserving at ganun, ano mga kailangan gawin ni Shaboy para pwede silang mag-battle ni GL? Bukod sa gusto lang din ni GL nakabattle si Shaboy. Yan. Kumbaga, objectively speaking, yun. Ano ang dapat mangyari para magtapat sila? 10-0? Di ba? Parang ganun ba? Doon ba nakabase? So, yeah, tingnan natin kung ilan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 o 11? Kasi yung birthday ni Sean, parang nagdadalawang isip ako, dapat ko bang puntosan yun o hindi? Kasi hindi naka-rhyme, pero ang ganda ang clever sana nung plano. Di ba? So, questionable sa akin yun. Pero yung anak ng Tokwa, yun, binuntosan ko yun. Yung flip-top, sakit. Flip-top, sakit. Nakalimutan ko paano yung ginamit yun. Tapos yung stage na to sa cancer. Tapos yung fertilizer, gusto mo tumaba. Battle tayo sa Motus, yung kay Arik. Tapos yung sa kakausapin ko naman yung TT mo. Tapos January 2, battle kami ng January 2. Ang kulit lang din ni Shaboy, no? Parang kahit paulit-ulit lang din naman yung sinasabi yan na undefeated siya, tsaka go-call out niya bigla si GL. Tapos, tapos maya undefeated siya, alam mo yun. Pero, parang nakakalusot siya dun eh.
na parang si Zaito nakakalusot sa freestyle. Di ba? Hindi lahat pwedeng ganun. Pero siya, ewan ko, for some reason, nakakalusot siya. Baka dahil sa pagiging charismatic niya sa crowd. Ewan ko. Tas yung one-on-one, bago ko talunin sa one-on-one, parang inunahan na rin niya. No? Tas yung makabagong undefeated. Tsaka yung paki-reimburse na lang. Ano lang, ang gandang, hindi siya technical, hindi nga siya punchline, di ba? Pero parang, wala. Pampagaan lang ng moment. Icebreaker. So, ano sa akin ko kanina? 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Hindi ko na pinuntusan yung birthday ni Sean. Tama na to. Game. Kala ko nung una, simpleng matchup lang to eh. Tipong suwagan ng... Hype si Shaboy eh. Oh. Parang alam niyang show na niya eh. Nasa harap siya kahit round ni Diyos. Gumagalaw-galaw na gano'n. sungay na likas. Oh. Kumbaga nilapag ako dito ni Arik para sa mga bungay mamitas. Pero sa pagsabit-sabit ko sa baging, mga mata ko'y nakukay na sipat. Mula sa taas, pinakita sa akin kung ano ang buhay sa Pinas. May mga kapuspalad, lumaking pilyo. Buhay nila una kong nakitaan. Mga mayamang nagiging weirdo at dinadaan sa tawa yung kahirapan. At yung mga di nakapagtapos, madalas nilang utak-utakan. At mga mayayamang nakikinabang kaya nagbubulag-bulagan. May kilala nga ako eh. Nagnanakaw ng linya sa ibang liga bilang hustle noy. At sa sobrang hirap ng buhay, nag-apply siya na parking boy. At nung na-realize niya ang kapos ang sahod, kapalit ng buo niya bilang tao, tinanggal yung sariling kahihiyan at nagubo sa entablado. Pero relihiyoso mga Pinoy, at lahat sila sumasamba. Kanya-kanyang paniniwala, yung iba sumasampa. Lahat sila talo sa buhay, walang isang nakatabla. At yung naniniwala na manalo, hindi rin masasalba. Kasi naniniwala kayo sa Diyos, nahihiya na lang umamin. Buhay ang Diyos at Diyos ang buhay, paniniwala nyo na nga rin. At saktong hirap kayo sa buhay, natunghayang di pagpalain. Kaya kung totoo man na Diyos ang buhay, mahihirapan kayo sa akin. Kasi handang pumatay ng kadugo dito sa karera. Tila yung hinete magdalo. Makikipag-ubusan dito sa apat, sila pinerdigan ako. Ako na magtatanggal sa plot, total yan piniling mantra mo. Pero ito na huling ubad mo dito, boy, ganun pag ine-embalsa mo. Pero hindi, ayokong peaceful. Gusto ko brutal ang pambibenga. Pagbabayaran mo na utang mong buhay ang dilihensya. Ang tanging dahilan, ba't tinubaran niyang kinitila iimprenta? Susunuging damit, iwalay katawan nang walang makitang ebidensya. Ikaw di ba gusto mo ring mangatay-ngatay? Tila kay Sayad din Hulma. Kaya uunahan tong tagagubat bangkay niya pinanat sinurpa. Kalansay niya gustong bumawi, hindi kinaya tinumba. Ultimo anino gusto gumalaw, mala elgama penumbra. Ulul hindi kayo ubra, mga Bisaya tang ina neto. Kahit sama mo pa si Ban, total banban kayo pareho. Kahit tumodo to sa sulat trick, basag yung mga nerdo. Di magpapantay yung rounds namin, parang mata ni Jan Leo. Pero kung bakit ako nandito, partida talo nakaraan, baka nakita na nung chinito ang aking plano pang daragan. Kaya tinipon mga bagito at ikulong na yung mga yan. Pero iwan nyo lang bukas yung pinto at kung sinong tumakas ay raratratan. Unang lumabas doon ay si Shaboy, siya ang una ko dong nasingil. Tapos si Siraim lumabas ng dahan-dahan, di na ako nakapagpigil. Si Unico naabutan sa parking, binaril pagtapos santingin. Tila yung pagpapulis ay frustrated pero consumated pagkitil. Pero tatlo pa lang yung inaabot sa taas, bigla ako natingin. Tatlo pa lang tinira ng libog kong baril, meron pang gustong lambingin. Nangangati na ang aking daliri, pati na aking matagigil. Magpapalipad lang hindi eroplano, sa katawan pala landingin. Pero may isa pa sa loob, pwede nyo ba yan nabanggitin? Anong pangalan? Ha? Katumalang ng particle? Sakto criminologist ako. Hindi teacher, malaplaridel. Di ako marunong mag-MS Word, walang lalabas na article.
Tangina Bisaya in the city. Effortless kong kinain at tinae. Gusto mo pala ako mapalaban sa Bisaya, Rick, at sa kabilang Rumble mo ako sinali. Di dito sa grupo niya sa alas 4 na utak pang Darwin Badang. Mababatani ka lang, tiyan niya ang awit ka lang. Malabo mo nang maabot pa si GL, magpasabit-sabit ka man. Di ka naaabot sa train of thought, hanggang parking ka lang. Ako hanggang dito na lang ba? Well, sorry na bye. Umpisa pa lang to ng pandodomina ko with solid attire. Gusto nyong mapalaban yan si GL, just call it a night. Ako pipigil dyan sa train, ganun si Tobey Maguire. Kaya paalam na guys, nakat kayo ginampanan ng labis. Chance nyo na lang manalo, mag-choke ako round 3 po, tinanggal pa ni Arik. Ngayon nakita mo akong pumatay ng 4 sabay-sabay, yan ay tunay di kunwari. Gusto mo akong makita pumatay ng 4 isa-isa, sa isa buhay mo ako sali. Woo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fuck. Silang dalawa yung may mataas na point sa akin sa dalawang rounds, no? Yung first round, 12 si Shaboy, 10 si Jos. Sa second, 10 si Shaboy, 9 si Jos. Tingnan natin si Article ngayon. Sa isa buhay ka sasali. Tayo na baka ako ay baunin. Na-off na yung technical mo, no? Ako rin. Yo, teknikalan. Sige. 4 ba kalaban ko? Iisa lang yan sa unang tingin. Parang inayos ko mata ni Jonas sa pagkakaduling. Sandali. Hindi ko pa pala nasasabi yung mga ano kay Jos, no? Yung bulag-bulagan, tas masasalba, Jos eh, no? Tas yung mahihirapan kayo sa akin, nakalimutan ko pa paano yung ginamit. Tsaka yung di pantay yung rounds, shoutout kay John Leo ng Rapolo. Nakikita ko meron siyang mga nakaaway sa isang group chat eh, no? Tang ina. Shoutout sa iyo, yo, Dumuduong at Rapolo. Mga kwanggol. Tang ina. Article na scheme yon, pinuntusan ko yon, solid yon. Tsaka yung hanggang parking ka lang, Tobey Maguire sa tren, tas tinanggal pa ni Arik round 3 at yung sa isa buhay. Ganda, malakas din yung round ni Jos. Tingnan natin si Article. Nag-aaway na sila tungkol sa panibago kong bungo. Ganyan mga aso pag hinagisan mo ng isang pirasong buto. Laslas ugat ang dugoy, pangmarka ng kartero. Sa linis ng pagkakat, may buhay na barbero. Basag na litro ang alay sa upat kapanyero. Bisayag dako pero ginamay ko lang pareho. Para mo sinabing barbero ka, hindi ka nagsasabi ng totoo eh, no? Pagkat panda ito ni Flavio, suntok ni Berting, mga bala ni Jokno, Carding at Delfin. Kapag buhay ang inutang, Victor na yung sin. Ano One Piece ni GL? Fernando Poskim. Solid. Pumosing pa talaga eh. Pagkat ako'y daking at nasa trono na nga, tong 4 sa upuan gagawin kong paa, hanggang ang kalagayan tatawanan ng pulubing daga, mga isdang kinoronahan ko ng dobleng taga. Mga banga nagpakasasa sa iisang estilo. Hindi sa pangalan kundi sa sulat ko ang aking alter ego. Kung may rambulan man dito, ako lang dapat banggain. Anong style clash? Kaya kong gawin ang mga kaya nyong gawin. Oh. Uubusin yung believe, pati yung peace of mind, hanggang yung standard fan nyo maging Jisoo life. Sinimalayang napaka-mainstream ng talambuhay masabit. Andoy Ranay, ako ang director sa mga diary ng pangit. Wala mabubuhay bukas. 16 na kaagad. Ako'y magsisimbang gabing may 4 na kabaong sa harap ng altar. Habang binabasbasan ng paring nagkulang sa pihit, nakakagahasa pa lamang sa mga mura niyong isip. Pagkat ito'y laban ng Bisaya versus everybody. Sa article, magkakakorte itong mga Teletubbies. Tangin ng rhyme niyan.
Kung gusto niyong manalo, dito part of the gameplay, magpapatalo lang ako kapag Article Replay! Yan pala yun. Kailangan ko pa ba ng pakulo para maghiyawan sa Ender? Kung di sapat ng Royal Rumble, boss, iisa-isain ko yan next year. Time! Next year. Bigyan ka 2 points si Article doon sa round na yun, no? Fernando Poskim, tsaka yung Article Cripply. So tingin ko yun, na-dominate ni Shaboy tsaka ni Joss yung battle, pero clearly kay Shaboy yung Royal Rumble na yun. Mahaba yung rounds nila, pero enjoy naman, hindi mo naman naramdaman na dragging siya. So tingnan natin sabihin ng judges. Shoutout sa inyong 5, Unico, C-Rhyme, Joss, Article, tsaka Shaboy. Yun. Congrats sa inyo. Ano siya? Fun at entertaining na battle siya. Flip top on 16 day 2, Royal Rumble. C-Rhyme, Unico, Shaboy, Joss at Article Clipted. Ang unofficial vote natin ng 4 horado at ng crowd, 5-0. Mag-iay tayo lahat para kay Shaboy. Ganda ng cup mo, Arik, ah. Siyempre, shoutout muna. Kalma. Shoutout muna ako kay Madam Erlyn Xiao. Shoutout sa'yo, Madam. At siyempre, Unhinged, Killions, Black Manila, Team Branded, Direct Bergie. Happy birthday, LCP! Snapshot, Edmondo, Canada, Tony Junicio, Tugmaan Rap Battle. Shoutout sa inyo. Yo, shoutouts nga pala linya-linya sa mga kasama ko kay Blitz, kay G-Rhyme, kay EG Boy, tapos kay Sir AJ Cruz sa asawa ko, Bebelyn Davito. Yo, shoutout lang sa mga tropa ko, kay Kyle, kay Paul, tsaka kay Kurt. Yun, salamat. Maraming salamat, Flip Top Battle. CCU Boys, mama ko, Laura. Shoutout din, Sangkat Magat, Heavyweights, sa lahat ng mga tropa ko dyan, Secreto, yo. Yeah, shoutouts kay Kuya Kaloy, kay Gerald, Dalili, yeah. Shoutout kay Lester, kay Albert, tsaka kay Eric. Parang na-realize ko sila yung mga dating na kasama ko madalas pag pumupunta sa Flip Top, di ba? So, shoutout sa inyo. Miss ko na kayo, pare. Tanginan nyo. Yun, isa ako sa bumoto kay Shaboy. Tingin ko siya talaga yung nag-stand out sa lahat. Hindi lang dahil sa jokes at sa props niya. Nagamit niya na maayos lahat eh. At yung sa mga ibang kasama niya, may kanya-kanyang skills. Si pangalan na ito, si Unico, heavy bars, may rap skills si Joss, jokes ni C-Rhyme. Iba-iba eh. So, pero ang pinaka nag-stand out talaga sa lahat si Shaboy. Nagamit niya ng mahusay at magaling yung style niya. Hindi ko nakabaan. Siguro malinaw naman na si Shaboy yun. Ay, kay Shaboy yun. Pero kung meron mang dumikit, siguro si Unico. Ayun, Shaboy. Binoto ko si Shaboy. Dinominate niya yung 4 na kalaban niya. Talagang pinanindigan niyang undefeated siya. Pinakita niyang deserve niyang manalo. Shaboy. Si Shaboy, chess not checkers eh.
Iba-iba Ayun, yung masaya siya kasi approach niya lahat ko yung sa pyesa na pinagandaan pag-iisa. ko at pinagpuyatan ko. Di ako nagkalat, doon pa lang masaya na ako. Bonus na lang kung ako yung nanalo, pero di ako yung nanalo, pero okay lang yun kasi napaka-solid din naman. Deserve talaga ni Shabo yung manalo, pare. Binadibag niya kaming apat kung tutuusin. Yung ano namin, battle namin sa Royal Rumble, sobrang solid. Grabe yun, tas Yeah, nakakaba solid kasi first battle kami, parang tas tama first time nga. ako pa yung bumanat. Natabunan kami lahat ni Shaboy dahil sa mga pakulo niya kanina, lalo na yung nilabas niya yung stante ni GL. Naging style clash din yun. And then, si Diyos lang ata yung nakipag-teknikalan sa akin. Yun lang, ang ganda ng nangyari kanina. Maganda yung naging laban kasi sa tingin ko kung saan kami marurunong o ano yung mga gamit naming armas ay yung ginamit namin. Pero eventually, mas nag-matter yung ginawa ni Shaboy dahil di mo siya mabiblame dahil ayun yung style niya. Sobrang naging solid naman. Kahit pa paano naging maganda yung palitan namin, maganda yung mga piyesa na dala ng bawat isa, kaya parang nag-enjoy din yung crowd sa amin. Ganto mag-rap ng ina ka! Dapat may angas at dating! Sobrang intense kung mag-deliver, siguradong dibitin! Halos pumutok na nga yung litid kasi nga sobrang diin! At sinasadya akong palabasin yung mga ugat ko sa leeg para lang ikaw ay inggitin! Tondo represent, puta balagbag. Ulol, dahil sa inyo, inaasar tayo ng mga Bisaya kumakain ng pagpag. Pina-reporter's notebook nyo pa kasi. Pagkat panday ito ni Flavio, suntok ni Berting, mga bala ni Jokno, Carding at Delphine. Kapag buhay ang inutang, Victor na yung sin. Ano One Piece ni GL? Fernando Poskim. Pero may isa pa sa loob. Pwede nyo ba yan nabanggitin? Anong pangalan? Ha? Katumalang ng particle? Sakto criminologist ako. Hindi teacher malaplaridel. Di ako marunong mag-MS Word, walang lalabas na article. Hoy! Nakakabitin kalaban tong apat. Di man lang na-trigger aking gigil. Kaya para masulit ko tong ahon, gumawa ako ng paraan para magkaharap kami ni GL. Ganun ulit, paglabas ng battle na to, maglalabas ulit ako ng music video. Ganun lagi ginagawa ko. At yun, next year sana mas maraming battle pa. At yun, great to be back. Yo, nag-ano po, mga ginagawa ko pag wala akong battle sa flip top or sa underground. Seal screen po, nagtatatak po ako ng damit. May clothing din ako mula Pinas Clothing. Music namin sa G-Sounds Entertainment. Yun lang po, tatak. Tapos benta ng clothing. O ngayon, gagawin ko sana yung album ko this 2026 kaso parang pinili ko na mag-produce muna sa album ni Zenlock and then mag-produce din sa track ni GL. Ayun, may re-release ba lang kaming kanta nito. Isasabay ko yung pag-release ng isang music ko pag-upload ng battle namin ni Dave. So, siguro bago nyo ito mapanood na upload na yon. Sa ngayon kasi nag-stay lang, nag-resign na kasi ako sa work ko eh. Nag-stay na lang ako ngayon sa bahay kasi meron akong work from home. From Upworks. Then ngayon busy muna ako sa mga ganung bagay-bagay. Pero meron kasi akong small business din na bigasan, gulayan. Kaya yun muna, pupukusan muna ako. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. Di lang sa akin, sa kabuuhan ng Flip Top. Supportahan natin ng Flip Top at palakasin pa natin ang palakasin. Let's go! Maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. Kung wala kayo, baka hindi ko ginagalingan. Yun lang. Marami pa kayong aabangan sa amin or sa akin. Sa lahat ng mga sumusuporta sa akin, sa lahat ng mga nanonood ng Flip Top, maraming salamat. Tsaka abangan nyo pa rin ako kung may parating ako na laban. And salamat sa pagtanggap nyo sa akin dito. Ayun first time ko may nagpa-picture sa akin. Sa na sumusuporta at nanonood yun, bagamat di man tayo panalo lagi, sana suportahan nyo pa rin ako dahil
ayun, kung ano man lang ginagawa ko dati sa underground, ayun pa rin yung ginagawa ko ngayon, walang pinagkaiba. Mas ginagalingan, mas sinisipagan at di tayo mawawala ng gutom. Maraming salamat at patuloy lang kayo sa suporta. Ay, maraming salamat pa rin sa lahat ng mga sumusuporta, sa mga naniniwala. Palagi kong sinasabi, sa kabila ng mga kagaguhan at kalokohan na ginawa ko dito sa Flip Top before, ayun, at least ngayon parang natatanggap nyo na ako kasi kumakunti na yung bashers ko. Maraming salamat at tuloy-tuloy nyo lang sana sa pagsuporta. Promise, palagi natin pag-uusayan pa. Yeah, congrats sa inyong 5. Solid na Royal Rumble yun. At yun, palakas lang ng palakas. Solid. Di ko alam kung sino pero mga natitira sa Ahon 16 na ano ko eh. Pero basta yun, so ewan ko, sinabi ko ba kanina, titingnan ko kung paano ko didiskarte yan na makabalik ang PNP, ang Patas FM, tsaka Patas Tradamus. Susubukan ko ngayong April bago second sight makagawa nun. So tingnan natin, pero yun, kung ano pa man, salamat sa inyong lahat, sa lahat na nanood, sa lahat ng nakitambay, nakitrip. Yun, kita-kits ulit. Kung hindi ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na. At yun, salamat sa mga nagko-comment. At alam nyo na yun, pare. Kita-kits ulit. Peace!